Alam niyo bang ang mga alaga nating pusa ay may mga misteryong dulot sa ating mga buhay, sa ating tahanan at sa ating mundong ginagalawan? Ang mga pusang inaalagaan natin ay pansinin at siyasatin ang mga kilos at galaw na kanilang ipinibigay sa atin. Dahil ang bawat galaw na yan, ang titig na ibinibigay ay may kahulugan at may misteryong binabalot. Umpisahan natin na kapag ang mga pusang alaga ay meron namang naidudulot na napakabuti sa ating buhay. Sila ay kayang magtanggal ng mga negatibong enerhiya. Kaya naman, kapag ang mga pusa mo ay dumidikit sa iyo, kapag ramdam mo na ikaw ay balisa, nakakaramdam ka ng anxiety at depression, hihigupin nila ang mga negatibong enerhiya na yan, kaya babalik ang ganda ng pakiramdam na meron ka. Dahil hihigupin ito ng alagang mong pusa at agaran nila itong i-release at itataboy sa malayong lugar. Ganyan din ang ginagawa nila sa iyong tahanan. Tinatanggal nila ang mga negatibong enerhiya, kung saan ang mga negatibong enerhiya na yan ay itinatapon at inilalabas nila sa labas ng iyong tahanan upang walang sino mang maapektuhan sa loob ng iyong tahanan, lalo na ang kanilang mga master. Ngunit, ang mga pusa na nagtatanggal ng negatibong enerhiya ay nagpapasok ng positibong enerhiya, kung kaya't ang gaang ng daloy ng kaperahan sa iyong tahanan ay patuloy na dadaloy. Ang mga pusa na yan ay merong astral force na tinatawag. Kaya nilang higupin, tanggalin ang mga elementong hindi mo man nakikita, hindi mo man nararamdaman, ngunit ramdam na ramdam ng iyong mga pusang alaga. Sa paanong paraan nababalot ang misteryo sa iyong alagang pusa? Kapag ang iyong alagang pusa ay nakatitig sa isang kawalan, labadang araw-araw na lamang may isang spot sa iyong bahay na kanilang tinititigan. Alam mo bang ang spot na tinititigan nila kahit walang tao dyan, kaya nila ito tinititigan ay nararamdaman nila na mayroong masamang elemento na nasa pwesto na yan. Kaya naman nila ito tinititigan ay sapagkat nais nilang tanggalin ang elementong ligaw, demonyo mo yan, o mga espiritong ligaw ay nais nilang tanggalin at itaboy, kaya madalas nila itong tinititigan upang sipsipin at tanggalin sa loob ng iyong tahanan. Paano naman kung ang iyong mga pusang alaga ay nakatitig sa iyo at dumutulo ang kanilang mga luha? Kapag ang iyong pusang alaga ay nakatitig sa iyo at bagla na lamang tutulo ang luha, may magiging kaganapan na hindi mo inaasahan na maaring magdala ng kamalasan sa iyong buhay at sa iyong tahanan. Kaya't hanggang maaari, iwasan mo na ibigyan ng kalungkutan ang iyong mga alagang pusa. At kung sino man ang taong tinititigan yan, yun ang makakaranas ng pinsala o kalungkutan. Paano naman kung ang iyong pusang alaga ay sumisiksik o patuloy na pumapasok sa isang spot ng iyong bahay at doon nagpapaikot-ikot ang iyong alagang pusa? Kaya yan nagpapaikot-ikot sa isang spot ng iyong bahay ay yun ang stagnant na enerhiya ay naroroon. Ibig sabihin, naipon ang stagnant na enerhiya na maaaring mag-cause o magdala ng kamalasan sa iyong tahanan. Kaya ang mga stagnant na enerhiya na yan ay nais alisin o tanggalin ng iyong alagang pusa. Kaya naman patuloy sila sa pag-ikot-ikot sa loob ng spot na yan upang patuloy nilang maalis o matanggal ang mga kamalasan na nanandyan. Kaya naman ang mga pusang alaga ay sinasabi na buhay na elemento, kung saan ang mga buhay na elemento sa ating mga tahanan ay maaaring magtanggal o mag-alis ng anumang uri ng kamalasan. Kaya naman kapag meron kang pusang alaga, ang mga kamalasan sa iyong buhay o sa iyong tahanan, maging sa iyong trabaho ay kaya nilang alisin at isiwalat o alisin sa iyong buhay. Pansinin mo na lamang ang mga negosyante. Bakit nila madalas dinadala ang mga pusa sa kanilang negosyo? Dahil alam nilang ang mga pusang ito ay kayang magtanggal ng mga negatibong enerhiya. Bakit ba ang mga seaman, dinadala nila ang mga pusa sa barko?
upang alisin sila sa disgrasya o kapahamakan sapagkat alam nila ang mga alagang pusa ay kayang magproteksyon, magbigay ng proteksyon sa kanilang mga master. Ang proteksyon na binibigay nila sa kanilang master ay dala ng pagmamahal, pagkalinga na binibigay mo sa kanila, kung kaya't ibinabalik lamang nila ang pagmamahal na ibinibigay mo, kaya ang proteksyon ay ibinabalik at ibinibigay din nila sa kanilang mga master. Ngunit patuloy nating alagaan at pakamahalin ang ating mga alagang pusa para ganito rin ang ibabalik nila sa atin. At huwag na huwag mo silang itatali sapagkat ang mga pusang nakatali ay hindi nila kayang tanggalin ang mga negatibong enerhiya dahil ang pagkakatali na yan ay nagiging hadlang upang makapunta sila sa spot kung saan marami ang negatibong enerhiya. Kaya iwasan mo na maitali o ikulong ang iyong mga alagang pusa dahil sila ang tumutulong sa iyo upang tanggalin ang mga negatibong enerhiya. Iwasan mo rin ang pagtapak sa mga buntot ng iyong alagang pusa dahil ito ay magdadala ng panganib. Ganun din naman ang pagputol ng mga bigote ng iyong alagang pusa. Alam mo bang ang mga bigote ng alaga mong pusa ang kanilang lakas? Kapag ito ay yung pinuputol, isang bigote ay katumbas ng isang taong kamalasan. Kaya naman kung ayaw mong makaranas ng isang taong kamalasan, ay wag na wag mong puputulin ang mga bigote ng mga pusa na yan upang hindi ito makapagdulot sa iyo ng kamalasan, upang maiwasan ka nito sa anumang kamalasan na maaring ibigay nito sa iyong buhay. Tandaan na ang mga kamalasan na ito na maaring pumasok sa iyo ay kaya nilang tanggalin. Ngunit kapag sila ay nakatali o kaya naman ay ginupit mo ang bigote nila o pinaiyak mo sila, anumang kamalasan ay hindi na nila kayang itaboy sa iyong tahanan. Kaya patuloy mong alagaan, patuloy mong mahalin ang mga pusa na yan dahil ang ibabalik niya sa iyo ay siksikliglig at nag-uumapaw na swerte. Kaya naman napakaraming mga tao ang nag-aalaga ng pusa sapagkat alam nila sa pamamagitan ng pag-aalaga ng pusa, ang mga anxiety at depression na nasa kanilang katawan ay kayang tanggalin, ang negatibong enerhiya sa loob at kapaligiran ay kaya nitong tanggalin, at ang ibabalik lamang nito sa iyong tahanan ay isang maayos, matiwasay at siksikliglig na nag-uumapaw na swerte at tuloy-tuloy na blessing. Kaya mapapansin mo, ang mga nag-aalaga ng pusa ay umaasenso sa buhay. Karamihan sa kanila ay matagumpay. Karamihan sa kanila ay may magandang trabaho, may maunlad na negosyo, at may buhay na masaya at payapa. Yan ay dahil sila ay nag-aalaga ng pusa na napakaswerte at napakalaki ng swerteng ibinibigay sa kanilang buhay.